patungkol sa flood control, patungkol sa drainage system. Lang naman. Ikaw ba, ilan na ang alam mong idea na nagastos sa walang kapararakang hindi nag-i-exist na Ghost project? Ghost project pa tawag doon. 1.2 trillion daw po. 1.2 trillion. So yung 0.2, ibigay lang nila sa Maynila. Malamang wala nang baha sa Maynila. Ayun, yun ang maganda. 0.2 lang ha. Kasi 1.2 trillion. Pakita mo, no, 140 billion lang. Ang kailangan. Tapos, going back to the MMDA topic mo kanina, 5,000 na ang penalty na pagtatapon ng basura. 5,000 pesos na. Mabigat na. Yo, what's up, happy people? Sa mapagpalang araw, gabi, tanghali, hapon man sa inyong lahat. Mega love shoutout po sa atin lahat mga kois, no? Ayan. For today's video ay talagang may good news po para sa City of Manila. Kung may good news, meron ding medyo bad news mga kois, mga gayas. Ang good news po dahil po ay yung proposal ni Yorme Isko Moreno para kay Pangulong Marcos ay naibigay na po. Nagkakahalaga po yun ng 140 billion pesos. Para saan? Para po yun sa flood control dyan sa City of Manila. Pero huwag ka pinaubaya ni Yorme Isko Moreno sa DPWH ha. Yan yung kagandahan dyan para iwas talaga yung mga alam nyo na maraming mga marites, mga kois, mga gayas. Ha? Para kung magkamali man sila dyan, isa lang yung may accountability o isa lang yung madidiin o ituturo. Siyempre yung gumawa, walang iba. DPWH mga kois, mga gayas. Pero sana po, hindi pa rin sure po, hindi pa 100%. Sana po ay talagang papayag po ang ating Pangulo sa 140 billion pesos. Pero mayroon ding kaakibat na talagang kailangan po magsakripisyo ang City of Manila. Bakit? Para po matapos ng madali ng 2 taon ay kailangan pong magsarado sa mga ibang kalsada o kalye dyan sa City of Manila. Yan yung negative dyan mga kois. Pero after naman ng 2 years, kaginhawaan din ng mga Manileño. At isa pang medyo bad news sa mga walang disiplina sa buhay. Ha? Dahil yung littering, yung magtatapon ka, pinagbabawal na po sa City of Manila, may kaakibat na multa na 5,000 pesos. Okay? Talagang kailangan pong gagawin yan para talaga iwas baha kasi isa po sa sanhi ng baha yung pagtatapon ng basura natin. Kahit hindi po, pag nahuli kayo, 5,000 pesos po yun mga kois, mga gayas. Ha? Para disiplina na rin sa atin mga tao. Manileño ka ano, hindi Manileño na andyan. Napadako sa City of Manila. Yan pong mapapanood natin sa video nito. So without a further ado, let's begin. Marcos, nagpadala rin ng tulong. Ayan. Ayos naman. Tapos, Mocha, di nandiyan na tayo. Gusto ko rin i-update yung ating mga kababayan. Nag-enjoy dyan si Presidente In fairness, ang tagal niya kahapon. Kasama natin si Vice Mayor Chi Atienza at saka si Congressman na Ernix Dionisio. Ayun, yung nasa Nangka. Nag-enjoy dyan dahil marami nakapagpa-picture kay Presidente. I'm happy for him kasi nakatagal siya Marami siyang nakausap ng mga tao. 2 site yung pinuntahan natin, no? Villegas and Vicente Lim. Si Chief Cesar. So again, thank you. And with that, Mocha, kinuha ko na yung pagkakataon na maibigay din kay President Marcos yung ating tinatawag na drainage master plan. Para halimbawa, in a good day, someday, o kahit sino man ang maging presidente sa mga darating na panahon, nabigyan na natin ng kopya MMDA, DPWH, o ngayon ang Office of the President. Para na sa ganoon naman, kung sila ay may gawaing bayan, patungkol sa flood control, patungkol sa drainage system, meron ng giya. Isang libro na lang yung aming binabasa, sort of saying. So naturally, through time and resources, lahat ng gagawin bagay na doon sa plano. Dahil ang Maynila, I think, if I'm not mistaken, Quezon City and Maynila lamang ang merong
the Drainage Master Plan. Tayo naman, yung Drainage Master Plan natin, pinakommission ko yun nung unang termino ko, noong 2021. Natapos yun 2025. January, this year. Kaya lamang, hindi pa tayo ang mayor noon. Noong mag-July, dumating na sa akin yung master plan, pina-adapt ko na kila Andres. Sabi ko, Andres, kung ano man ang gastusin natin sa paggawaing bayan patungkol sa kalsada at ito'y tungkol sa drainage, kung po pwede, kahit maliit ang resources natin, doon na sa master plan natin gagawin. Para naman may katapusan. Hindi habang buhay, hukay dito, hukay doon, tapos walang kapararakan at wala ring epekto. Now, Yorme, yan ba'y matatapos agad? Ang sagot po hindi. Kailan niya sisimulan? Ang sagot po, hindi pa po natin alam kung ano ang gagawin ng DPWH, Office of the President, MMDA. Paano naman ang Maynila? Meron naman tayo. Itong 2026, Mocha, nagtabi na ako ng pondo para may mga ilang kalsada, mabago yung pipe, mai-align yung pipe papunta sa ilog. Kasi Mocha, nangyari kanya-kanya kasing gawaan, iba-ibang ahensya ng gobyerno, national, na hindi naman nakikipag-ugnayan sa lokal. Makikita mo yung mga pipe dito hindi nagkausap hindi magkapantay, hindi magkausap. But with this plan that we have done, I think naturally makukure natin yung mistakes of the past. So ito ay ang tawag ko dito, Mocha, way forward. Sige, habang nag-iimbestiga Senado, nag-iimbestiga yung mga grupo na inatasan, tayo naman lagi moving on. Saan tayo bubuti, saan tayo ayos, anong pwede natin gawin. So yan, ibigay ko kahapon na kay Pangulo. At again, thank you very much. Alam mo ba, Mocha, magkano inabot yan? Kung sakasakali, total wish lang naman. Ikaw ba, ilan ang alam mong idea na nagastos sa walang kapararakang hindi nag-i-exist na Ghost project? Ghost project pang tawag doon. 1.2 trillion daw po. 1.2 trillion. So yung 0.2, ibigay lang nila sa Maynila, malamang wala nang baha sa Maynila. Ayun, yun ang maganda. 0.2 lang kasi 1.2 trillion. Pakita mo, magka 140 billion lang. Ang kailangan. Ang itsura mo para updated yung ating mga kababayan. Pag ginawa natin yung Manila Drainage Master Plan, sabay-sabay, let's just say sabay-sabay, buong Maynila, Eskinita, Looban, Avenida, Boulevard, Callejon, sabay-sabay gagawin natin. So magkakaroon ng traffic o magkakaroon ng ibig sabihin magsasakripisyo tayo. Opo. For 2 years. Gagawin sabay-sabay ang halaga nun 140 billion lang. So yung ano sa'yo? 1.2 trillion. Imagine mo yung 0.2 lang ibigay sa Maynila. Malamang wala nang baha sa Maynila. Now, Yorme, mangyayari ba yan? Hindi ko po alam. Cross finger. Dahil siyempre, kailangan natin ng pondo sa national. Ang kabutihan lang yan, suma total ng lahat ng ito, may proper coordination na lahat. Kailan ma-achieve? Hopefully, ma-achieve natin as soon as possible. Pero in a given day, halimbawa lang, ibigay lang yan ngayon. Tulasin ko yan, di baling sarado kalsada ng buong Maynila in the next few years. We pay the price, the sacrifices today so that our children, hindi na lumangoy sa dagat-dagatang nakaligo ka na ba sa dagat ng basura, di ba? Kawawa naman yung saka marami namamatay mo ka, di ba? Nagre-report tayo dito. Leptospirosis. But again, I'm looking forward. Hindi natin lagi kailangan ituro ang ating daliri sa likod. Kailangan ituro natin daliri natin para way forward lagi. So again, thank you, Mr. President, President Ferdinand Marcos Jr. for assisting and helping the city of Manila and our people in the city of Manila. Thank you very much. Yorme, nakipag-meeting din po kayo sa MMDA and Metro Manila Council kung saan iminungkahi na MMDA po ang mamumuno sa flood control project sa Metro Manila. Ano ko lang naman yon, suggestion. Wild idea. Pero tanungin natin ngayon yung mga manonood. Kayo po sumagot
kung posible ba o may halaga ba yung aking suggestion. Ang isang suggestion ko kasi, no, Mocha, during the course of meeting, tingnan natin anong reaksyon, ano masasabi ng taong bayan. Ang Metro Manila ay binubuo ng 17 LGU. Pero ang mga ilog at creek natin, wala namang boundary yan eh. Tagus-tagus yan. Sabi ko, kaysa kung saan ginagawa yung mga flood control at kung ano, district engineer here, district engineer there, may pumping station dito, hindi pa nakakasampung lakad, may pumping station na naman doon na papariwara yung pera ng taong bayan. Sabi ko, bakit hindi na lang yung DPWH i-download yung pera sa MMDA at hayaan natin ang MMDA ang magpagawa ng flood control projects. Pero pera pa rin ang GAA, bagsak sa DPWH, pero ang implementing agency, ida-download na lang para in unison. I don't know kung may sense yun. Para pagka nagkamali, wala tayong masyadong hinahanap. Ano yung mga hinahanap natin? Contractor. Hinahanap natin DE. Hinahanap mo regional officer. O hinahanap mo si ganito, hinahanap mo si ganyan. Pinapapanagot si ganito, pinapapanagot si ganyan. Aakusahan dito, aakusahan niya. Samantalang, as we speak, Mocha, para rin sa kaalaman ng ating mga mamamayan, ang mga stoplight, yung traffic light, creek, pumping station, at creek, ilog, pumping station, stoplight or traffic light is under the management ng MMDA. O total, under supervision na ng MMDA yung mga creeks. No? Bakit hindi na lang sila ang bigyan natin ng pondo for flood control in Metro Manila? Para yung gagawin sa Quezon City, sa Marikina, sa Navotas, Malabon, Caloocan, Manila, at iba't iba pang syudad, magkakausap yung kanal. Yun yung suggestion ko doon. Pero suggestion ko lang yun. Anong tingin mo? Ano naman suggestion ng taong bayan? Anong tingin nila? Puro allowance ho eh. Allowance. Allowance. Ano pa, yung mauna pa yung mga lolo't lola ko. Yun, no? Yung pero ginagawa natin. Usapang baha po, si Virgie Gallardo, sabi, Yorme, di ba sabi mo every week po ang linis ng mga drainage? Yes. Bakit po ata di nasusunod, nagbabaha po kami kapag malakas ang ulan? Ganun po talaga. Yung ginagawa natin everyday na declogging, everyday cleanup at hinikayat natin mga barangay, para na sa ganoon, kahit na baha pa rin, humupa agad pagka tumigil na yung ulan. Kasi yung mga barado, pag barado, matagal ang tenga ng tubig sa kalsada. Ang gusto ko, pagtapos ng ulan, humupa na. Kasi yun ang pwede natin magawa, Nanay Virgie. Yan ang pwede natin kayang gawin ngayon. What you call immediate action. Pero ang solution po dyan ay flood control na nag-exist at gumagana. Yun po ang solusyon dyan. Pero ang inyong syudad, hindi titigil to create a space for water to come in para makusyon yung level ng baha sa ating lungsod at may marami sa ibang lungsod din. Ayun. Meron pa silang tanong? Sabi po ni Henry Jaime, Lodi, pwede bang bitayin ang mga buhaya na yan? Watching from Saudi. Hello, maraba. Sabi siya, maraming nanonood sa abroad eh. Hayaan natin na tumakbo ang mata ng batas o kapangyarihan ng batas para sa kanila. Basta tayo sa Maynila, kung meron tayong ebidensya, papaila natin ang kaso. Kung meron tayong singilin, sisingilin natin. And speaking of singilan, mga batang Maynila, 118 million pesos na po ang nakolekta natin sa ating contractor's tax. 118. From zero, tapos, hindi pa tayo titigil ng maningil. After that, pagka hindi sila talaga
nagbayad o yung ilang pang mga natitira kasi marami pang nakasowa, no? Mapipilitan tayo na gumawa ng isang legal na pamamaraan. Kaya alam masakit para sa kanila yon pagka ginawa natin. Dito naman, ang layunin ko, yung obligasyon nyo, tupdin nyo. Ganun lang naman, ayaw pa ba nila nun? Pero, be that as it may, pagka gusto nila, call naman tayo, walang problema. 118 million pesos. Ayan, kaya take advantage nyo na po itong tax amnesty program hanggang December 31. Oo. Tapos, going back to the MMDA topic mo kanina, 5,000 na ang penalty na pagtatapon ng basura. 5,000 pesos na. Mabigat na. I-adapt na yan ang Metro Manila except for Pateros because Pateros is still a municipality. Sila po ay 2,500. Yan. Sino pong maninita po dito sa 5,000? Kanya-kanyang local government. From 1,000 maging 5,000, mabigat na po yan. Yung pagtatapon ng basura kung saan-saan. Alam mo dinistinguish na yan para sa kaalaman ng ating at gabay ng ating mga kababayan. Ultimo balat ng candy, 5,000 piso yun. Ay, talaga po. Aray ko! Yes. So, gusto ko lang, sino manguhuli? ay pag nahuli ka ng pulis, nahuli ka ng pulis, MTPB o mga barangay captain. 5,000 yun. Sigarilyo, hapo mo, nakita ka ng enforcer, 5,000 yun. Mabigat mabigat. Na-identify na po yan ng Metro Manila Council. Kaya ako pinagpapaalala, ayoko naman po na kayo trabaho ng trabaho, kikita kayo na 600, 700 ang araw, tapos bigla ka mape-penalize ng 5,000. Pero mo pinagtrabaho mo, napunta lang sa penalty. Kaya kusang disiplina, mga kababayan. Yan ang lagi ninyong ilagay sa isip at puso. Mahalin natin ang ating sarili, mahalin natin ang ating kapaligiran o surroundings. Ayan, ito po, Yorme, may announcement lang po tayo dahil po sa MTPB Absolute No Parking and No Parking Zones. Kasama rin yan sa MC. Yan, sige, yan. Sige, mukha. So, narito po ang ating Absolute No Parking at No Parking Zones dito sa lungsod ng Maynila. Yan, ipapakita po natin. Ito, paki-screen capture na lang or screenshot. Absolute No Parking. Ayan po mga kababayan, hindi po kami nagkukulang ng paalala. Huwag po sasama ang loob ninyo sa mga enforcement unit ng national government at local government. So yun nga mga koys, mga guys, no, sana po talaga ay maaprubahan na. Alam naman po natin, pag si Yorme Isko Moreno na mamahala, ay talagang may makikita katuwalang ghost project dyan mga koys, mga guys. Kita naman naman sa kapanahonan noon ng 2019, Yorme Isko Moreno, na talagang yung pabahay, ospital, paralan, kalinisan, Manila Zoo ay nagawa po. Kaya subok na po pagdating dyan ang ating buting Yorme Isko Moreno. At yung mga tulunggis o talipandas, pinagbabawal na po. Kailangan po natin ng disiplina sa ating katawan mga koys, no? Bawal na po magtapon-tapon dyan sa City of Manila. Okay? At kung maabot naman po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Ga Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.